Ang kasaysayan ng mundo ay halos hindi kailanman sinusulat ng mga nakasaksi sa lahat ng bagay na nagaganap, kundi ng mga kumokontrol sa mga salitang mabubuhay sa panahon. Ang mga hari, imperyo at institusyon ay palaging nagpapasya kung aling mga kwento ang kokopyahin, isasalin, ituturo at alin ang iiwan sa mga gilid, malilimutan sa malalayong aklatan o ililibing sa ilalim ng mga siglo ng katahimikan. Dahil dito, sa loob ng maraming henerasyon, ang kanlurang mundo ay umasa sa isang pinasimpleng kanyon ng Biblia, maingat na nililimitahan, inorganisa upang magturo ng mahahalagang katotohanan, ngunit hindi kinakailangan upang ibunyag ang bawat misteryo. Sa aklat ng Genesis, ang salaysay ay direkta, halos malubha sa pagiging simple nito. Ipinakikilala sa atin ang paglikha, ang pagbagsak, ang pagpapatalsik mula sa Eden at pagkatapos ay halos agad sa isang pagkakasunod-sunod ng mga pangalan at bilang. Nabuhay si Adan ng 930 taon at namatay. Ang isang pangungusap ay nagtatapos sa halos isang milenyo ng pag-iral. Walang paglalarawan ng kanyang mga huling araw. Walang mga salita tungkol sa kanyang mga huling kaisipan. Walang tala kung ano ang naramdaman ng unang tao nang mapagtanto niya na ang kamatayan, isang bagay na hindi kailanman umiral sa hardin, ay nakarating na sa kanya. Ang teksto ay nagpapatuloy na parang sapat na ang katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay hindi palaging nangangahulugan ng kawalan ng alaala. Sa kabilang bahagi ng dagat na pula, malayo sa mga ugat ng teolohiya na humubog sa Europa at sa kanlurang mundo, sa mabatong kabundukan ng Ethiopia, isang kakaibang tradisyon ang napreserba ng may halos di masisirang debosyon. Ang Ethiopian Orthodox Tewahedo Church ay pinangangalagaan hanggang sa kasalukuyan ang isa sa mga pinakamatanda at pinakakumpletong aklatan sa Kristyanismo. May mga nakapatong na balumbon na hindi binawasan o sinala sa parehong paraan. Mga tekstong hindi lamang inuulit ang nangyari, kundi nangahas na ipaliwanag kung paano at bakit. Ang mga sulating ito ay hindi nasisiyahan na sinabi na namatay si Adan. Inilalarawan nito ang kanyang mga huling araw, ang kanyang pinakamalalim na takot, ang kanyang mga huling panalangin, at ang nakatagong pamana na ipinasa niya sa kanyang mga anak bago umalis. Ayon sa mga balumbon na ito, ang katapusan ng unang tao ay hindi tahimik o pangkaraniwan. Ito ay isang pangyayaring puno ng espiritual na bigat, isa na umalingaw-ngaw hindi lamang sa mga nabubuhay, kundi pati na rin sa loob mismo ng mga istruktura ng paglikha. Ang pagkamatay ni Adan, ayon sa mga tekstong ito, ay hindi napansin ng langit. Ngayon, iniiwan natin ang kumbensyonal na teksto, pinapasok natin ang mga talaang binalot ng panahon sa katahimikan. Lumalakad tayo sa mga tradisyon na napreserba sa loob ng maraming siglo sa mga kuweba, mga monasteryo, at mga simbahang inukit sa bato. At doon, malayo sa mga pinaikling bersyon, nakakatagpo tayo ng isang siksik at malalim na simbolikong salaysay ng tunay na nangyari noong huling hininga ng unang tao. Ngunit upang maunawaan ang pagkamatay ni Adan, dapat muna nating maunawaan ang walang kapantay na bigat ng kanyang buhay. Bago pag-usapan ang kanyang huling hininga, kinakailangang tahakin ang mahahabang pasilyo ng kanyang alaala. Sapagkat si Adan ay hindi lamang ang unang nabuhay, siya rin ang unang nakaalala. Isipin hindi lamang ang pagtanda, kundi ang pagtawid sa halos 9 na siglo na may ganap na kamalayan. Hindi isang pira-pirasong alaala na pinalambot ng layong panahon, kundi isang buo, tuloy-tuloy na alaala na hindi kumukupas. Ang mga sinaunang balumbon na napanatili sa tradisyong Etiopiano ay naglalarawan kay Adan hindi bilang isang malayong patriarka na nababalot ng ideyal na alamat, kundi bilang isang lalaking minarkahan ng kawalan. Isang lalaking gumigising tuwing umaga nang may lubos na kalinawan sa kung ano ang kinuha sa kanya.
habang ang kanyang mga inapo ay nagmana ng mga hindi kumpletong kwento, simbolo, mga mito, at mga alingaw-ngaw ng Eden, si Adan ay may dala na hindi pa nagagawa ng iba. Siya ay naroon. Naglakad siya sa mga landas na wala na. Hinawakan niya ang mga punong na wala na ang mga pangalan. Nakarinig siya ng mga tunog na hindi na muling aalingaw-ngaw sa mundo. Siya ay naglabas ng kapayapaan na hindi kailanman mararanasan ng susunod na henerasyon. Pinatutunayan ng mga tekstong ito na bago ang pagbagsak, sina Adan at iba ay hindi nagsuot ng mga damit na hinabi ng mga kamay ng tao ni hindi nila ito kailangan. Sila ay nadamitan ng isang bagay na walang hanggan na mas malalim, buhay na kaluwalhatian. Ang kanilang mga katawan ay hindi lamang sumasalamin sa liwanag. Sila ay tinitirhan nito, isang liwanag na hindi nagmula sa araw o sa mga bituin, dahil pareho silang naghihintay pa rin ng kanilang ganap na tungkulin, ngunit direktang dumadaloy mula sa presensya ng lumikha. Hindi ito panlabas, inihagis sa laman, kundi panloob, pumipintig, umaapaw mula sa loob. Walang kahihiyan, walang pagkabulok, kahit ang wika para sa kamatayan. Ang katawan ng tao ay umiral ng may perpektong pagkakaisa sa espiritu at ang materya ay sumunod sa utos ng langit ng walang pagtutol. Ang sangkatauhan ay sabay na nilalang at templo. Pagkatapos ay dumating ang pagkawasak. Nang sila ay palayasin sa Eden, ang liwanag na iyon ay hindi agad napunit, kundi nagsimulang maglaho na parang apoy na nawalan ng oxygen. Walang agarang pagguho, kundi isang mabagal at masakit na pag-agos. Ang kaluwalhatian ay umatras, na iwan lamang ang alaala ng init nito. Mula sa sandaling iyon, ang mundo ay naging mabigat. Ang hangin ay tila mas siksik, nawala ang kabanalan ng mundo. Sa loob ng 930 taon, pinagnilayan ni Adan ang kanyang sariling balat na ngayon ay mapurol, napapailalim sa pagguho ng panahon. Naramdaman niya ang bigat ng grabidad sa kanyang mga buto, ang paninigas ng kanyang mga kasukasuan, ang sakit na hindi lubusang gumagaling, at ang pagod na naipon na parang alikabok sa kaluluwa. Bawat kulubot ay naging tahimik na alaala ng kung ano ang nawala. Bawat sakit ay isang nakikitang paalala ng paghihiwalay. Pinatutunayan ng mga balumbon na ang pagbabagong ito ay hindi lamang pisikal, kundi malalim na espiritual. Ang katawan ni Adan ay nagdala sa loob nito ng bitak sa pagitan ng langit at lupa. Siya ang naging unang buhay na saksi ng pagbagsak, isang katawan na naaalala pa rin ng langit ngunit nabibilang na sa alabok. Ang buhay sa labas ng Eden ay inilarawan bilang isang patuloy na pakikibaka. Ang lupang dating nagtutulungan ay nagsimulang lumaban. Ang lupa ay humihingi ng pawis, pagtitiyaga at pagdurusa. Lumitaw ang mga tinik kung saan dating nananaig ang kasaganaan. Ang mga hayop na dating kumilala sa kanyang awtoridad ay tumugon ngayon ng may takot o karahasan. Ang mundong isinilang sa ilalim ng kanyang salita ay naging kakaiba kahit sa nagpangalan dito. Ang paglikha mismo ay tila naaalala ang pagbagsak kahit nang sinubukan ng sangkatauhan na kalimutan ito. Malinaw ang tradisyong Ethiopian sa pagsasabing ang mahabang buhay ni Adan ay hindi isang komportableng pribilehiyo, kundi isang malay na pagsisisi. Nabuhay siya ng sapat na katagalan upang makita ang mga anak, apo, at buong henerasyon na ipinanganak, tumanda at namatay nang hindi nalalaman ang kanyang nalalaman. Inilibing niya ang mga inapo na hindi pa nakakita ng kaluwalhatiang kanyang nawala. Siya ang tanging tao na tunay na nakaunawa sa laki ng kung ano ang nawala dahil siya lamang ang huminga, kahit sa isang maikling sandali lamang sa kapaligiran ng langit. Ayon sa mga sinaunang manuskrito na napreserba sa Hes, ang kamatayan ay hindi kailanman isang simple o agarang pangyayari para kay Adan. Ito ay nagpakita bilang isang progresibong trahedya na nabubuo sa magkakasunod na patong tulad ng mga alingaw-ngaw
na gumagalaw sa mga siglo ng alaala at sakit. Ang unang kamatayan ay naganap sa sandali ng pagsuway ng ang bunga ay dinala sa bibig. Isang bagay na hindi nakikita ang nabasag sa puso ng paglikha. Hindi ang katawan ang bumagsak sa sandaling iyon, kundi ang espiritu. Ang apoy ng direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay namatay. Si Adan ay huminga pa rin, lumakad pa rin sa bagong nabuo ng mundo. Nagsasalita pa rin ng mga salita, ngunit ang buhay na dumadaloy mula sa banal na hininga ay naantala. Siya ay nabuhay sa labas at patay sa loob, isang pagkatapon na dala ang kanyang sariling katawan bilang isang palaging paalala ng pagkawasak. Pagkatapos ay dumating ang kamatayan ng kanyang minamahal. Ito ay kamatayang may kaugnayan, ang uri na hindi agad na sumusugat sa katawan, ngunit pinupunit ang ugnayan, nagtuturo ng bigat ng kawalan at nagpapasimula ng kawalan. Kung ang unang kamatayan ay nangyari sa espiritu, ang isang ito ay naganap sa pag-ibig. Inilalarawan ng mga sinaunang balumbon ang pagpatay kay Abel nang may matinding kalungkutan bilang isang pangyayaring wala pa ring wika, walang alaala, walang halimbawa ang sangkatauhan. Hindi pa kailanman tumigil ang isang tao sa paghinga. Hindi pa kailanman naging bigat ang katahimikan. Hindi pa kailanman tumigil ang oras sa harap ng isang hindi gumagalaw na katawan. Pinanood ni Adan at iba ang pagkawala ng init ng kanilang anak. Naramdaman nila ang unti-unting pag-alis ng buhay mula sa kanyang laman. Nakita nilang kumupas ang kanyang mga mata. Ngunit hindi nila naunawaan ang kahulugan nito. Nanatili sila sa tabi niya ng ilang araw, tinatawag ang kanyang pangalan, hinahawakan ang kanyang mukha, hinawakan ang kanyang malamig na mga kamay, hinihintay siyang magising. Naniniwala sila na ito ay isang mahimbing na pagtulog lamang dahil ang mundo ay wala pa ring bokabularyo para sa kamatayan. Walang mga ritual, walang pamamaalam, walang luha na inayos sa pagdadalamhati, tanging ang pagkalito ng sugatang pag-ibig ang naroon na nakatayo sa harap ng isang bagay na hindi na mababago. Nang magsimulang bumaba ang mga ibon sa himpapawid at makipaglaban para sa kanyang laman, nangyari ang katotohanan sa lubos na kakilabutan. Doon, sa harap ng isang nilikhang ngayon ay lumalamon ng sarili nitong mga anak. Naunawaan ni Adan ang buong bigat ng hatol na binigkas sa hardin. Mula sa alabok ka nang galing at sa alabok ka babalik. Ang mga salitang dating malayo ay ngayon ay may mukha, amoy at katahimikan. Ang mundong dating nakipagtulungan sa sangkatauhan ay naging nabasag na salamin nito. Ang nilikha na ipinagkatiwala sa kanyang mga kamay ay nagbalik sa kanya ng bunga ng pagkahulog. Ang paglilibing kay Abel ay hindi lamang isang gawa ng pagdadalamhati. Ito ay isang ritual ng pagsisimula. Ito ang unang paglilibing sa kasaysayan ng tao, ang solemning pagpapatunay na ang kamatayan ay tumawid sa pintuang binuksan mismo ni Adan at ngayon ay nakarating sa kanyang mga inapo. Ang lupa ay tumanggap ng unang katawan ng tao at kasama nito ang tahimik na patotoo ng pagkahulog. Ang lupang dating sumusuporta sa buhay ay natutong bantayan ng mga bangkay. Mula sa araw na iyon, naunawaan ni Adan na ang kamatayan ay hindi lamang isang paminsan-minsang bisita, kundi isang batas na itinatag sa mundo. Habang papalapit na siya sa ika-10 siglo ng kanyang buhay, dumating ang ikatlong kamatayan, ang kamatayan ng katawan, ang hindi maiiwasang pisikal na pagbagsak. Inilalarawan ng mga manuskrito si Adan bilang isang buhay na larawan ng pagkabulok ng sangnilikha. Ang kanyang mga buto ay lumangit-ngit sa bigat ng mga siglo, ang kanyang laman ay nanghina, at ang kanyang mga mata ay nagdadala ng alaala ng isang langit na hindi na nagbubukas. Taglay ng kanyang kaluluwa ang hindi mabata na kamalayan ng pagiging tagapag-alaga na nabigo. Ang bawat sakit ay isang alingawngaw ng nawawalang hardin. Ang bawat hininga ay isang tahimik na panaghoy para sa sangnilikha na dumaan sa kanyang mga daliri.
Nang papalapit na ang wakas, hindi kumilos si Adan na parang isang ordinaryong tao. Hindi siya pumili ng isang simpleng libingan o isang pahingahang nakalimutan ng panahon. Tinawag niya ang kanyang anak na si Seth at dinala ito sa isang partikular na lugar na kilala bilang yungib ng mga kayamanan. Isang yungib na nakalagay sa dalisdis ng isang sagradong bundok malapit sa mga hangganan ng Eden. Ayon sa tradisyon ng mga taga-Ethiopia, ang lugar na iyon ang naging unang santuwaryo ng sangkatauhan. Ang unang simbahan, ang unang aklatan, at ang unang maharlikang kabangyaman sa kasaysayan, isang mahalagang espasyo sa pagitan ng nawawalang langit at ng sugatang lupa. Iniutos ni Adan na pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang katawan ay dapat pahirapan ng mga sagradong pampalasa ng bundok na iyon. Ngunit pagkatapos ay isiniwalat niya ang isang bagay na mas malalim pa. Nang siya ay palayasin sa hardin, hindi siya umalis na walang dala. Nagawa niyang magdala ng 3 partikular na bagay: ginto, kamanyang, at mira. Hindi lamang sila mga simpleng bagay. Hindi rin sila mga sentimental na alaala. Sila ay mga simbolo ng Eden, mga piraso ng isang perpektong mundo na napreserba para sa panahong hindi pa umiiral. Iniutos ni Adan na ang mga kayamanang ito ay ilagay sa kuweba sa tabi ng kanyang sariling katawan. Sinabi niya kay Seth na dapat bantayan ang mga ito anuman ang mangyari, hindi bilang mga labi ng nakaraan, kundi bilang mga palatandaan na nakatadhana para sa hinaharap. Ayon sa mga balumbon, ang mga bagay na ito ay higit pa sa mga simbolo. Ang mga ito ay mga propesiya na ginawang nasasalat. Naunawaan ni Adan na ang mundong iiwan niya ay patungo sa kadiliman. Ang mga henerasyon ay aalisin palayo sa presensya ng Diyos at ang liwanag ng Eden ay tila mawawala magpakailanman. Gayunpaman, naniniwala siyang makikilala niya ang panahon ng pagpapanumbalik. Inihula ni Adan na maraming panahon ang lumipas, ang mga kayamanan ding iyon ay kukunin mula sa kanyang libingan at ibibigay sa isang hari. Isang hari na hindi ipanganganak sa mga palasyo kundi sa isang kuweba. Isang hari na ang pagdating ay magpapanumbalik sa mundo ng liwanag na pinatay sa hardin. Ang ginto, kamanyang at mira ay dadaan sa kasaysayan bilang mga tahimik na saksi na nag-uugnay sa unang tao sa huling Adan. Ang detalyeng ito na napanatili sa mga sinaunang balumbon ng Ethiopia ay nagtatatag ng isang kapansin-pansing ugnayan sa pagitan ng simula ng paglikha at ng kapanganakan ni Kristo. Isang malalim at bihirang tuklasin na koneksyon na nag-iisa sa pagkahulog at pagtubos sa loob ng iisang banal na arko ng salaysay. Ang nagsimula sa hardin ay hindi nagtatapos sa pagpapalayas. Ang nasira sa Eden ay hindi nananatiling sira magpakailanman. Ang kasaysayan ay sumusulong na parang isang di nakikitang linya na gumagabay sa alikabok ng paglikha patungo sa kahoy ng pagtubos. Sa mga huling araw ng kanyang buhay, tinipon ni Adan ang kanyang mga inapo. Ang eksena na inilarawan sa mga manuskrito ay solemne, halos lorgiya, puno ng paggalang at pagkamangha. Ang unang tao na ang boses ay dating nagpangalan sa lahat ng nilikha ngayon ay nagsalita ng may pagsisikap, ngunit may ganap na espiritual na kaliwanagan. Hindi siya nag-alok lamang ng mga pamamaalam na salita. Nagbigay siya ng babala, isang tipan na hindi nakatuon sa mana, teritoryo o kapangyarihan, kundi sa espiritual na kaligtasan ng sangkatauhan. Tinawag ni Adan ang mga tribo ni Seth sa katapatan at inutusan silang manatili sa sagradong bundok na hiwalay sa mga tribo ni Cain na nanirahan sa lambak sa ibaba. Ang bundok ay kumakatawan sa taas, pagbabantay at pagkalapit sa Diyos. Ang lambak ay sumisimbolo sa ginhawa, kasaganaan at pagkagambala. Ang pagkakahating ito ay hindi geograpikal, ito ay espiritual. Nagbabala si Adan na ang mga inapo ni Cain ay bubuo ng mga kagamitan, sining
at musika na may kakayahang mabighani ang mga pandama at manhid ang konsensya. Sinabi niya na ang mga kaaya-ayang tunog, nakakabighaning ritmo at magagandang tanawin ay gagamitin bilang pain na aakit sa mga anak ni Seth palayo sa bundok. Hindi dahil ang mga bagay na ito ay masama sa kanilang sarili, kundi dahil gagamitin ang mga ito upang palitan ang presensya ng Diyos. Ang kanyang huling testamento ay hindi pampolitika o teritorial. Ito ay espiritual, isang panawagan para sa paghihiwalay. Alam niya na ang mundo ay magiging isang di nakikitang larangan ng digmaan kung saan ang mga pagnanasa, imahe at mga frequency ay maglalaban para sa puso ng tao. Nang makumpleto ang kanyang babala, iniulat ng mga balumbon na isang supernatural na katahimikan ang bumagsak sa lupa. Walang hangin na umiihip, walang ibong umaawit, walang tunog na tumatawid sa himpapawid. Tila kinilala mismo ng sangnilikha ang sandaling iyon. Pinikit ni Adan ang kanyang mga mata at ang unang pusong tao ay tumigil sa pagtibok. Ang taon ay ang 930 ng mundo. Ang taong tumanggap ng hininga ng direkta mula sa Diyos ngayon ay ibinalik ang kanyang katawan sa alabok. Isa sa mga pinakapaulit-ulit at nakakabagabag na tanong sa mga iskolar ng sinaunang mga tribo at tagapag-alaga ng mga balumbon ay simple. Nasaan si Eva? Sa salaysay ng Genesis, lumitaw siya noong paglikha sa taglagas at naaalala sa kapanganakan ng kanyang mga anak at pagkatapos ay nawala siya sa tala ng Biblia. Walang malinaw na pagbanggit sa kanyang kamatayan. Walang libing, walang panaghoy, tanging katahimikan lamang. Ang tradisyong Ethiopian ay nag-aalok ng sagot na maganda at nakakabagabag. Ayon sa mga tekstong ito, ang katapusan ni Eva ay itinago dahil hindi lamang siya kumakatawan sa isang makasaysayang figura, kundi isang walang hanggang prinsipyo. Habang si Adan ay sumasagisag sa batas, paglabag at ang paghatol na nagpakilala ng kamatayan sa mundo, si Eva ay sumisimbolo sa isang bagay na hindi kailanman maaaring ganap na mabura, ang pangako ng buhay. Siya ay naaalala bilang ina ng lahat ng nabubuhay, hindi lamang sa biolohikal na aspeto, kundi pati na rin sa espiritual na aspeto sa loob ng banal na layunin. Ipinahihiwatig ng mga balumbon na si Eva ay nabuhay pagkatapos ng pagkamatay ni Adan na natili sa mga inapo ni Seth bilang isang tahimik, halos parang saserdote. Siya ay naging tagapag-alaga ng alaala ng Eden, isang buhay na tulay sa pagitan ng mundong nawala at ng mundong darating pa. Ipinapahiwatig ng ilang manuskrito na sa pagtatapos ng kanyang mga araw, si Eva ay inilibing sa kuweba ng mga kayamanan sa tabi ng kanyang asawa. Gayunpaman, ang sinasadyang katahimikan ng banal na kasulatan ay tumutupad sa isang malalim na papel sa teolohiya na inililipat ang pokus palayo sa katapusan ni Eva at patungo sa kung ano ang magmumula sa kanya, ang ipinangakong binhi na nakatakdang durugin ang ulo ng ahas balang araw. Ngunit ang kwento ng katawan ni Adan ay hindi nagtatapos sa kuweba. Sinusundan ng mga balumbon ng Ethiopia ang kanyang mga labi sa pamamagitan ng pinakadakilang paghatol sa kasaysayan ng tao, ang baha. Pinagtibay nila na tuwirang tinanggap ni Noe ang tagubilin na dalhin ang kabaong ni Adan sa arka. Habang ang mga bukal ng kalaliman ay sumabog, habang ang sinaunang mundo ay winasak ng mga tubig, habang ang mga bundok ay naglalaho at ang mga lungsod ay nabura mula sa alaala ng lupa, ang mga buto ng unang tao ay napanatili, naligtas na lumulutang sa loob ng sibilyan na nagdadala ng kinabukasan ng sangkatauhan. Pagkatapos ng baha, si Shem, ang anak ni Noe, ay nakatanggap ng pangwakas na misyon. Ginabayan ng isang anghel, dinala niya ang katawan ni Adan sa gitna ng mundo sa isang lugar na tinukoy sa mga teksto bilang lugar ng bungo. Sa mga manuskrito ng mga Gaesair, ang lokasyong ito ay kinikilala bilang Bundok Golgota.
Ayon sa tradisyon, si Adan ay inilibing kung saan mismo pagkatapos ng ilang siglo itataas ang krus ni Kristo. Kaya, ayon sa mga sinaunang akdang ito, ang unang tao ay naghintay sa alabok para sa sandali kung kailan ang huling Adan ay tatayo sa kanyang libingan at ang kamatayan ay tuluyang matatalo. Ang lahat ng ito ay naghahatid sa atin sa isang tunay na kamanghamanghang konklusyon. Ayon sa tradisyon na napanatili sa Bibliyang Ethiopian, nang tusok ng sibat ang tagiliran ni Jesus at bumuhos ang dugo at tubig mula sa kanyang katawan, ang daloy na iyon ay hindi nawala sa lupa. Pinatutunayan ng mga teksto na ito ay dumaloy sa mga isda sa lupa, dumaan sa bato ng Golgota at dumampi sa bungo ni Adan na inilibing doon mula pa noong simula. Literal na hinuhugasan ng huling Adan ang unang Adan gamit ang sarili niyang dugo. Ang pagtubos ay bumabalik sa eksaktong punto ng pagbagsak. Ito ang isa sa mga pinakapambihirang detalye ng tradisyong ito. Isang di nakikitang ugnayan sa pagitan ng Genesis at Kalbaryo. Isang detalyeng iniwan ng kanluraning mundo sa huling bahagi ng kasaysayan, ngunit pinangalagaan ng mga tribo ng Ethiopia nang may debosyon sa loob ng halos 2,000 taon na ipinapasa ito bilang isang sagradong misteryo mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ngunit bakit mahalaga ito sa atin ngayon? Bakit natin dapat pakialaman ang tunggalian ni Adan at iba ang kuweba ng mga kayamanan o mga sinaunang buto na nakatago sa ilalim ng lupa? Mahalaga ito dahil ang mga balumbon na ito ay nagpapaalala sa atin ng isang bagay na mahalaga. Ang ating kasaysayan ay mas malalim, mas matanda at mas higit sa karaniwan kaysa sa karaniwang sinasabi sa atin. Hindi lamang tayo bunga ng isang random na prosesong biolohikal. Tayo ay mga tagapagmana ng isang espiritual na lahi na nagdadala ng alaala ng Eden na nakaukit hindi lamang sa kaluluwa, kundi pati na rin sa mismong mga buto ng sangkatauhan. Inaanyayahan tayo ng Bibliyang Ethiopian na tingnan ang mundo sa pamamagitan ng ibang lente. Inihahayag nito na walang kamatayang walang kabuluhan, walang trahedya ang nakalimutan, at walang pagkahulog ang nakaligtaan ng banal na paningin. Ang lahat ay isinaalang-alang sa loob ng isang master plan na sumasaklaw sa libo-libong taon. Mula sa gintong nakatago sa isang kuweba hanggang sa dugong ibinuhos sa isang kahoy na krus, ang kwento ni Adan ay hindi lamang isang kwento ng pagkawala. Ito ay isang kwento ng pag-asa. Sinasabi nito sa atin na bagamat nawala natin ang ating mga damit ng liwanag, isang landas ng pagbabalik sa hardin ang nagbubukas mula pa noong simula. Isang landas na minarkahan ng pangako, ng sakripisyo, at sa huli ng pagtubos. Ang mga tribo at tagapag-alaga ng mga balumbon na ito sa mga sinaunang monasteryo ng Aksum at Lai ay nagbigay ng hindi masukat na serbisyo sa mundo. Pinanatili nilang buhay ang apoy ng salaysay na ito nang marami ang sumubok na patayin ito. Pinoprotektahan ang mga katotohanang tumawid ng tahimik sa loob ng maraming siglo. At ngayon nais naming marinig mula sa iyo. Alam mo na ba ang tungkol sa Bibliyang Ethiopian? Iwanan ang inyong mga saloobin sa mga komento. Pagpalain nawa kayo ng Diyos at magkikita tayo muli.